teka muna. Dito muna tayo sa bigas mo. Bigas. Bigas is life. Orly Manuntag, spokesperson ng Grains Retailers Confederation of the Philippines. Nasa linya na po natin. Mr. Manuntag, good morning po. Hello. Yes, good morning po. Magandang umaga po sa inyo po lahat ng tagapakinig. Opo, kayo daw ay kukonsultahin ng DA. Ito ang nakalagay sa balita Yung mga wholesaler at saka yung mga retailer, kaugnay ng planong tanggalin ang mga brand label ng imported na bigas. Kayo ba'y nakonsulta na po as of this time? Opo. Hindi po kami napapatawag, pero narinig po namin yan at nabasa rin naman sa newspaper. Ang tingin po namin dyan, tama po talaga na makapag-usap para maiwasan po yung kalituhan sa ating mga mamimili. Una-una po kasi mahabang panahon po na nagkaroon tayo ng mga ganitong klase po na paghahanap buhay po sa bigas. May mga premium, may mga special rice. Ngayon kung aalisin po natin yung branding, dapat po mailinaw. Kasi po ang problema po ay nakikita nila ay branding. Tingin ko kasi may mga kasama tayo na may mga brand talaga at nakaregistered sa IPO. So paano natin yan i-handle? So nakikita namin dyan, sa ngayon, yung tag price is wala talaga nakalagay dapat na brand. Ang nakalagay lang dapat doon ay yung percentage broken at saan ang galing. Isa yun siguro sa maisasuggest po namin para maiwasan po natin yung sinasabi na ginagamit yung premium or yung special rice sa pagkataas ng presyo sa mga retailers outlet. Pangalawa, ang suggestion po namin, kung presyo ang problema dahil mataas, tingnan po natin siguro once and for all. Kung presyo yung problema, edi presyo ang tingnan natin sa retailers. Magkano ba nila binili sa kanilang wholesalers? Ito bang wholesalers, saan po nila binili? Magkano po ba nila binili sa kanilang importers? Para lang sa ganun po, magkaalaman, magsinuho ba talaga ang profiteering? Kasi meron naman po tayong landed cost pagdating po sa Bureau of Customs. Mula po sa BOC, sino po bang importers? Saan po nila dinala ang bigas? At sa mga wholesalers naman, kanino nila binenta po ng mga retailers at magkano? At magkano naman binenta ng retailers sa market? Para once and for all po, ma-address po natin yung problema sa presyo. Ayun, okay. So, ito ang tanong ko sa inyo. Makapagpapababa ba ng presyo ng bigas ang pag-aalis ng mga label-label na yan, Mr. Manuntag? Sa tingin ko po hindi. Kasi hindi naman po na-address yung presyo. Pangalan lang po yan, tagline lang po yung mga premium, tsaka yun po hindi po siya makakatulong sa presyo. Dapat po i-address natin yung presyo. Magkano ho ba binili ng retailer? Ganun po. Tingin ko kasi yung premium, yun namang special rice, yung well-made, nakalagay lang po sa tag price So tingin ko po, hindi po siya ma-address yung presyo ko natin. Unless bababa po ang presyo sa world market, at ngayon nababa naman po, makikita natin mararamdaman po yan. At dapat maramdaman dahil nagbaba po tayo ng taripa. Opo. Teka, ilan ba ang mga label? Kasi meron lang tayong, ako hindi ako masyadong bihasa, basta alam ko yung well-milled nung araw pa naman, well-milled, yes. Yung well-milled po yan, ito po yung mga naka-double polish, usually po ito yung mga 25% broken. Ito naman po premium, ito naman po yung mga whole grain, 5% broken. Ito naman po mga special rice, ito naman po yung malagkit, yung mga jasmine rice, medyo iba naman po yung specification niya. Ito naman po mga broken po natin, nakalagay po siya as regular po na category. So, nung nagkaroon po kasi tayo ng open trade, nung nagkaroon tayo ng rice tarification, nawala po kasi lahat yun dahil ang NFA po na hindi niya na naging mandate, function niya po na magkaroon ng regulatory power tungkol po sa mga ganito. So, parang nangyari po, napabayaan po yun. So, nakanya-kanya na po yung mga retailers sa palengke. Lahat po ng gusto lang ilagay, pangalan ng sako kung saan nila binili, anong hinahanap po sa kanila ng mga brand, yun po na ilagay po nila. Kaya siguro po, nung si Secretary umikot, so isa po sa napansin niya yun. So kami naman, we suggest, okay naman po tanggalin natin yung brand sa tag. Pero yung kung ano yung 5% broken ba yan, 25%, tingin ko wala pong problema doon, ilagay ko saan po nanggaling. Pero yung sa sako po, na kung saan nanggaling yung bigas, tingin ko yung brand, huwag natin pong alisin doon. Ayun, sa sako. Sa sako po. Sa kasi sako. Po, yun po yung, pero sa tag price po, tanggalin po natin yung branding para, yes po, pabor po kami sa ganun. Oo, kasi hindi mo nga naman alam din kung totoong halimbawa, jasmine rice o premium rice. Pag inalis mo na sa sako, pwede nang paghalo-haluin yun, Mr. Manuntag.
Tama po. At saka yun nga po isa, inuulit ko nga po, i-check po natin yung presyo. Andiyan naman po siguro ang DTI, ang DA, pagtulong-tulungan po. Oo. Magkano ba binili ng retailer para hindi po natin na-miss out sino ba yung nagkamali sa supply and value chain. Ang importer ba nagtaas ng presyo? Nagpatong ba na malaki? Ang wholesaler po ba? O ang retailer po? Kasi yung presyo lang po at magkano lang binili sa resibo, yun lang po ang tanging paraan para ma-address po natin yung problema sa presyo. Ilan bang mula sa wholesaler? Mula pala sa, kung imported yan, mula sa importer papunta sa retailer, ilang kamay po ang papasapasahan yan, Mr. Manuntag? Yung standard po, usually 3 lang naman eh. Kaya lang po, di ba, meron po tayong importer, wholesaler, at saka retailer. Usually po kasi minsan, pagdating po sa wholesalers, may mga sub-dealers pa po na nabibigyan. So nagkakaroon pa yata ng mga 1 o 2 pinya. So nakita namin, dapat, makita rin yun kung magkano talagang markup na pwede sa kanila. Kasi kung tama naman po sinasabi po ng sekretary nakaraan na mula po sa landed cost, let's say po ang landed cost ay 35 pesos. Dapat 2 pesos man lang sa importer, 2 pesos sa wholesaler, 4 na piso o 5 pesos sa retailer. Kasi ang retailer naman po, sa totoo lang, hindi naman bebenta ng libo-libong sako yan. Usually po ang retailer, 10 sako lang yan, 2 sako, malakas na po yun. Palaki naman po na binabayaran niya ng pwesto sa araw-araw. Hindi niya po talaga masusurvive yung kanyang hanap buhay. Kung talagang magiging 2 piso lang ang kanyang markup, hindi po kakayanin sa laki. So dapat sa kalagay niya standard po, 4 pesos hanggang 5 pesos para makasurvive po yung mga kasama nating retailer. Opo. So sa inyo, nandun pa rin yung label pero sa sako, pero hindi doon sa tag price. Sa tag price. Tanggal yan sa tag price. Para once and for all, standard po tayo. Tsaka noong araw po kasi kung natatanong po niya, meron pong kulay na puti yung tag eh. Ibig sabihin po noon, well-made tsaka regular. Pagka po naman po dilaw, premium po ito, mga 5% po na whole grain. Pagka naman po blue, ito naman po yung mga special rice. Siguro mapag-aralan po ng DA na maibalik po natin ito na meron pong color coding para makatulong po tayo sa mga mamimili po natin. Hindi po malito. Yun, nakita natin dito sa GTV, sa Double BTV, ano? May kulay blue, may kulay puti, may kulay dilaw. Ganon. Yes po. So, pwedeng... Tapos alisin po. Yan po. Para po malinaw po yan, maintindihan. Pag nakita na tag price is blue, yan po is mga special rice. Malagkit, mga iba po mga klase natin ng mga brown rice, red rice. Yan po dapat ang mga nakatag po as blue. Okay, sige po. Mr. Manuntag, salamat po. Good morning. Happy New Year. Okay. Salamat din po. Thank you po. Opo, si Mr. Orly Manuntag, spokesperson, Grains Retailers Confederation of the Philippines. Mga kapuso.